si Bongo, si Bato, at si Duterte ay major na tinuro dito sa ebidensya na nilabas na kinalap ni Mr. Trillanes mula ito sa mga pinaghalo-halo na mga source, sa mga testimonya ni Espio Trillanes Cañas na hindi pa nailabas, sa mga sinabi ni Asierto, sa mga sinabi ng iba pang testigo. So, pero bago yan, ay nais ko muna tawagan nyo muna yung gusto kong tulungan at wala na akong load, baka wala na siyang load, bibigyan ko ng load. Pakisagot. Ano cellphone number mo? Para bigyan kita ng load. Okay. So habang inantay ko ang tawag, nais ko muna din i-summarize itong pangyayari na gusto ko na emergency ilabas. O ito naman, anong 946? Globe Smart. Okay. So bigyan ko muna ng load. Pero pag-usapan natin muna yung ito. Paano ba ito? Ay, nag-update. Anyway, ito na lang muna. Habang nantay ko nag-update ang aking cellphone, ang nangyari po, mayroon kaming tinutulungan doon sa Dinalupihan, Bataan. At ang nangyari dyan ay tinulungan namin may kaso na lupa. Ang kinasuhan ay ang pangalan niya ay si Fernando Zapata Sr. Doon sa barangay Pinulot sa Dinalupihan. Nagkaso na ito sa korte. Ang kinaso nila ay pinapaalis nila yung mga tinutulungan namin. So, tumagal na itong kaso siguro mga mag-isang taon na ay nagalit itong kalaban na tauhan ng Colt Laguna, Colt Laguna Development Corporation. At kasama niya yung security guard niya. Ang pangalan ng tauhan nito ay si Dominador Galang, na dating kapitan din yan sa barangay dyan. At ang kasama yung anak niya. At may kasama pa siyang iba, akalain mo yung matanda na mahigit 80 anyos na nag-araro sa lupa na pinag-awayan ay binugbog nila. So pagkatapos binugbog din ang ospital. Tapos inunahan nila ng reklamo sa pulis. Nang pulis naman ay obvious naman na kumakampi sa Colt Laguna. So ngayon, ang ginawa ng pulis, nang pumunta naman doon ng aming tinulungan para magreklamo sa pulis, siya pa ngayon ang hinuli. Siya na nga nabugbog, siya pang hinuli. Na gumawa ng kwento, yung mga taga-Colt Laguna, si Dominador Galang, na kuno ay inatake kuno sila sinugod daw sila ng itak. Kung sinugod ng itak, bakit bugbog sarado ang mukha? Kung may itak siya, ay dapat tumakbo yung bumugbog. Diba? Ganun kasimple yan. So ngayon, nevertheless, ang matindi pa, ginawa na yung police na investigador na Galang din apelido, sinabihan ko na, ibigay mo sa ibang police ang pag-imbestiga. Kasi ang inakusahan ay Galang apelido at ikaw Galang din. So sinabihan ko na kung ano man mangyari dyan at mapag-ebidensyan ko, may bias siya
sinabihan ko na yung pulis na ipapatanggal kita pagka pulis, kakasuhan kita. Ano nangyari? Nagreklamo yung mga tinutulungan namin at sabi, kinulong pa ngayon yung tatay niya na matanda. At i-inquest pa daw bukas. Okay, kung ganun man ang nangyari, well, I am now declaring that we will file a case to remove that the policemen involved in the town of Dinalupihan, Bataan. Lalo na yung Sergeant Galang dyan. Alam mo na yung nagreklamo, Galang din apelido. Ikaw magbistiga. Ano kang klase? Binalaan na kita kanina, nag-usap tayo at kinuloy mo at pinakulong yung tao. Ngayon, ang tao ang pwede lamang ikulong ng pulis kung huli sa akto. Hindi nga nila sa huli sa akto, ang binasihan lamang nila may taong pumunta, sinumbong yung tao, walang alam ang pulis kung ano nangyari, tapos ikukulong mo. Pues, may kalalagyan ka. Pipilitin ko na matanggal ka sa pwesto mo. Kasi ang ginawa mo ay grave misconduct, ha? Sergeant Galang. At saka yung opisyal mo dyan, bakit umalis? Pinahanap ko, hindi ako kinausap. Okay? So anyway, gano'n na lang siguro muna. At babalikan ko na lang siya. At pag-usapan natin itong yung istorya tungkol kay Bato, kay Bongo. Ngayon, ang problema ko, sige, hindi ko makontak yung tinutulungan ko dahil nag-update pa yung aking cellphone. Sige, balikan natin mamaya. Unahin muna natin ito. So, ito, tinuro po, shortcut na istorya. Tinuro po ng mga testigo ni Trillanes si Bato at si Bongo na nag-uutos na magpatay ng tao sa noong panahon na yon. At tinuro din ni Las Cañas na siya ang pumatay sa 11 na Chinese na nahuli nila kuno doon sa raid sa isang apartment sa Davao City noong January 2005. At pinapatay sa kanya ni Duterte. At siyempre, nung panahon na yon, sunod-sunuran pa si Las Cañas. Kaya pinatay niya ang dahilan dahil po ay karibal pala sila ng droga ng grupo ni Duterte. So yan po ang ayon kay Las Cañas. Ito din ay ayon din kay Asierto. At yan din ay ayon din sa ibang testigo. So ngayon, nabibilib na lang ako na despite the evidence, strong pieces of evidence to the contrary, hindi pa rin kinakasuhan ng PNP o ng NBI o ng PDEA si Mr. Duterte, si Mr. Bato, at saka si Mr. Bongo. Bakit? Ano bang meron double standard kayo? Bakit gano'n ang ginagawa nyo? O ito, para malaman ninyo, kayo na lamang makinig at ipaparinig ko po sa inyo kung ano ang pagpresenta ni dating Senador Antonio Trillanes na pinag-ipon-ipon niya. At ito po yun. Pasensya na kayo sa boses ko ha. Anyway, gwapo naman ako. Okay lang yan. Kahit kalbo, gwapo. Di ba? O ito. O ito, pakinggan natin. Key members ng Duterte Drug Syndicate, Mr. Chairman, at yung kanilang mga linkages. So I think para mas maintindihan po ng mga members ng Quadcom at ng ating sambayanan. Sige po, ganito na lang po ang ating kakalse. You will be showing names, no? Yes. And yes. what we will probably do is maybe if a member wishes to ask question on a certain personality, we Meron kang load dyan sa kwan? stop for a while so Bukas? that questions will be asked. And then once Okay. questions are finished, then we can proceed with the para Si hindi Mami Almo. tayo Padalan mo na ng para load rin, ito. no? Kasi if you make a long presentation, baka ma-miss out yung ibang details that the members would like to ask. I submit, Mr. Chairman. Okay, thank you, Senator. So, Pakinggan natin si Trillanes. Can you please assist Senator Trillanes?
Mr. Chairman, ang purpose itong presentation na to is to shatter the false narrative Bakitin mo doon si ni Mr. Mami Duterte Au. na kaya siya nag-war on drugs dahil seryoso siyang galit sa illegal na droga. But Di ba, based Globian? on what I will be presenting, Dita. papakita rito na kaya siya nag-war on 90 drugs lang. para ma-eliminate ang competition and at the same time matakot ang iba't ibang investigative agencies para maproteksyonan niya ang kanyang sariling drug cartel, Mr. Chairman. So ito po, no? This is the Duterte Drug Syndicate. Ito pong first video, kinuha ko po dito po sa interview ni Dinoong Las Cañas, doon po kay Christian Esguerra. Ano po ito? Mga 11 minutes po ito, pero diniscuss niya kung in-establish niya yung credentials niya para makikita natin kung bakit niya nalalaman yung nalalaman po niya. So, paano po ba kayo na-involve sa DDS dito sa tinatawag na Davao Death Squad? How much time did you spend there? Ganito ba ang istorya ng personal ko na nabuhay. Noong 1980, nag-apply ko ng police sa Davao City Police Department, mga araw. And then 1982, April 16, na-appoint ako as a patrolman sa Davao Metropolitan Police District or Metro Discom. Then by 1988, by 1988, nung na-appoint ito si Mayor. Hello, Christian? Opo, sir. Oh, I'm listening. Okay. Noong 1988, nang ma-appoint si Duterte as Vice Mayor, and then naghanap siya ng mga bodyguard. So isa ako sa na-recommend ni Denver Police Captain Ernesto Magasay na isa sa kanya mga bodyguard driver. Hanggang sa nung pinatawag kami ni Mayor Duterte, siya pa ang leader noon ng Mayor's Unit. And then it was a change later into the Heinous Crime Task Force. Mga 8 kami na personnel ng Heinous Crime Task Force ang inutosan personal ni Mayor Rodrigo Roa Duterte na mag-conduct kami ng extrajudicial killings sa mga suspected shabu users and pushers using in the style of riding in tandem. And then siya mismo nagbigay sa amin ng mga motor, nagbigay sa amin ng mga four wheels ng mga sasakyan, armas, and then allowance. O yan Klaro-klaro kung magkwento si Arturo Las Cañas, tuloy-tuloy. Paulit-ulit at consistent, walang pagbabago. Okay. Ito talagang napasubo ang buong buhay ko. Pumatay kami ng maraming tao at tumanggap kami ng maraming pera galing mismo personal kay Mayor Rodi Duterte. Then sometimes sa kanyang bodyguard driver na si SPO4 Sunny Benaventura and ito si Uy. Christopher Bongo na sa akin lang, Christian, sabihin ko sa inyo, nung ako ang nag-lead sa team ng Heinous Crime Investigation, Davao Death Squad. Yan si Bongo ay taga-bili ko lang yan ng Maruya. Ibig sabihin, nung umpisa ni Las Cañas, na siya ay Davao Death Squad, yung isa sa leader ng Davao Death Squad, sinabi niya, taga-bili lang naman niya ng Maruya. Anong alang Maruya sa Tagalog? Parang suma, no? Banana na may do. So parang linupak, no? Parang Maruya. So ibig sabihin, yung banana split na pinrito na may harina. Okay, yan po. Ng Maruya. Maruya. Yung piniritong saging.
Opo. So, Pinirito saging. yeah. So dito is talagang na linlang kami ni Duterte na ang kaniyang drug war campaign sa Davao City ay totohanan ito. Pero dapat malaman ito ng taong bayan at ang publiko. Nung mag-start na yung kidnap or ransom program, Oh, ibig sabihin face by face tayo. Yung unang sistema nila ay riding in tandem. So ngayon, iba na namang face, no? Sige, pakinggan natin. ang war on drugs ni Mayor Rodrigo Duterte sa Davao City, nawala na ang belief ko dito. Nawala Dahil na ang yung mga sorry? Nawala na po yung? gi-allow kami, nawala ang belief ko sa kanya, dahil gi-allow niya kami na yung mga suspected shabu users, enforcers sa Davao City ay dapat kidnapin ng grupo namin para lang mag-multiply yung funds namin for operation ng Davao Death Squad. So, dati, gagamit sila ng motor, papatayin kung sino gusto papatayin. So ngayon, ang pangalawang style naman nila na ginawa, meron silang mga sasakyan at kikidnapin ang target at mas malaki ang perang ibibigay sa kanila. Supposedly, ito po yung pera na nanggaling sa confidential fund ni Ginoong Duterte bilang mayor ng Davao City. Pero dahil marami na rin siyang pera mula sa drugs, hindi niya actually kailangan yung confidential fund. O, patuloy natin, tayo pakinggan si Las Cañas habang kinikwento niya yung kidnap style naman. Dito, Christian, pangalanan ko kung sino itong pina-abduct ni Mayor Duterte sa Davao City hanggang ngayon. O, ito Missing pa rin at pakinggan niyo. Papangalanan niya ngayon kung sino yung pinakidnap o pina-abduct ni Duterte sa Davao sa panahon na yun. Mula pinatrabaho niya kay Las Cañas at kasama ni Las Cañas. tayo ang kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Despite na nakabayad sila of millions of pesos sa alleged kidnapper na yun lang pala ang mga pulis. Okay. So, lumalabas sa kwento niya, sa panahon na yon, mayroon na palang tinatawag na kidnapping for ransom. Mangingidnap, kidnapin, tapos for ransom. So, anong gagawin ngayon sa biktima at saka sa kidnapper? Mayor Rodrigo Duterte. Isa ako dito sa nagkidnap. Kidnapper. Sila pala kidnap. Nasaan na po yung May-ari. Alanyap? Alanyap. Sa Bali na po. Sino kayang Alanyap? Nasa libingan na daw. So, isa siya nag-kidnap. Okay. Sorry, nasaan po? So, missing siya, patay na. And then ang pamilya nagbigay ng 5 million. So, sabihin, nag-kidnap sila, nagbigay pa ng ransom, pero pinatay pa rin. So, iyan ang operasyon nila. Pero bakit akala ko ba drugs lang ang kanilang titirahin? Suspected kidnappers na hindi alam ni Mrs. Yap, nanay ni Alan Yap, na kami lang pala ang nagkidnap sa kanyang anak. In fact, ang 45 caliber ni Alan Yap nasa posisyon ngayon ni SPO4 Benvenido Laod. Another na naman na pinakidnap ni Mayor Duterte si Danny Ong. Si Danny Ong, may-ari ng 3-in-1 Trading Corporation sa Barangay Obrero sa Davao City. Nasuspikan si Danny Ong na involved na pag-procure ng mga chemicals for high-grade shabu. Pero hindi po ito pinaimbestigahan ni Mayor. In fact, pinakidnap si Danny Ong at nagbigay ng another 5 million sa pagkaalam ko dahil ang kumuha sa pera ang grupo ni SPO4, Desiderio, Claribel at ako. So, okay Pangalawang kinidnap niya, natanda niya, ay itong taong ito na parang sinabi niya, i-involve din sa droga. Gaya ang pera sa Davao Memorial Park and San Pedro Memorial Park. Hindi separate ito para mahirapan kaming mahuli. Another Okay. pinakidnap ni Mayor Duterte. Pangatlong kidnap, Ito Si po Philip Lam. Okay, go ahead. Sige. Si Philip Lam. Na karibal Philip ito Lam. sa negosyo ni Michael Yang. Si Karibal Philip ni Lam, Michael Yang sa negosyo, si Philip Lam.
pinag pinakidnap. siyang mercantile clothing store sa Yangorin Street sa Davao City, malapit Bigay ko na sa sa iyo. DCLA ni Michael Yang. Pinakidnap din ito ni Mayor Rodrigo Duterte. Ang hiningi ng mga kidnapper is pagka-record ko is Tingnan ko. 20 million pero na-reduce ito to 10 million. Ang grupo Ay, na dali. kidnap, ang grupo ni SPO Paul Bienvenido Laud, ako, SPO Paul Desiderio Floribel, and Police Inspector Paul Hincio Pablo. Iyan na po. Wala na akong idagdag iba. Yan po 9-2. ba lahat nandun sa affidavit nyo? Sa handwritten at saka dun sa computer written? Sa handwritten po. Sa handwritten. Okay, ganito. So basically, 9-4, kung may mga 6, binabanggit kayo mga pinakidnap di umano, so they could be corroborated, no? Tama po ba? Kung meron kayong sinasabing dinukot kayo, edi dapat nawawala yan. Meron police record po ba lahat yan? Lahat ito naka-record po sa mga police station at saka sa Davao City Police Office. Ibig Kidnap sabihin, kay Alan Yap, ang pagkidnap kay Alanyap, Daniong at kay Danny Ong, saka Philip Kayo Lam. mismo, ano yung personal reason nyo? May pinahapyawan na kayo kanina, no? Pero paki-explain nga po, bakit bigla kayong tumalikod after spending so much time dito sa DDS? dahil nung nadiskubrihan ni then Police Captain Asierto yung Davao Shabu Laboratory sa Dumoy Toril, Davao City ay lalong grabe ang pangamba ko sa suspicion ko na ito si Mayor Duterte ay hindi ito totoo na nagkampanya laban sa illegal na droga sa Davao City. Kung hindi, ito ang pinaka-lord of the drug lord sa Davao City. So ibig sabihin, sa panahon na sumusunod pa si SPO Arturo Las Cañas sa mga autos ni Duterte, ni Bongo, ni Bato, ay nag-iisip na siya na talagang drug lord ito ng mga drug lord si Duterte sa Davao City noong panahon na yon. Okay. Ang problema ito, bakit hindi na siya kumontra kagad, no? Bakit ang mga mabigat na mga drug lords sa Davao City, tulad ni Michael Yang, ni Charlie Tan, si Sammy Oy, protektado niya ito lahat. Tapos, ang mga hindi allies niya, katulad ni Philip Lam, pinakidnap niya si Joey ko, Alice Joey ko, pinakidnap niya. Missing hanggang ngayon. Yung mga suspected na mga Joey ko. sabi users, enforcers sa Davao City, pangalanan ko na. Si Daniong, si Alan Yap, missing hanggang ngayon. Despite sa mga millions of pesos na nabayad sa mga kidnapper, which is the DDS. Okay. Of course, dito sa mga ganito kabigat na mga allegation, we have to ask further, no? So I hope you don't mind. So, in basic question, lahat po, how did you know all these things? Lahat po ba ito personal knowledge ninyo? And why should the public believe you? Well, based sa personal knowledge ko, dahil on 2021, nung bumalik ito si Mayor Duterte as Mayor ng Davao City, kasama-kasama niya palagi ito si Michael Yang, Sammy Oy, at si Charlie Tan. In fact, sila ang pinakamabigat na mga funds campaign contributor ni Mayor Duterte at that time. Okay tumakbo si Duterte pagka presidente noong 2016, galing sa droga ang ginamit sa pagkanya. From 2001, then inutusan ako personal kasama si SPO po Sunny Buenaventura na bantayan namin ang katauhan ni Sammy Oy at ni Michael Yang dahil itong mga ito daw ay investor sa Davao City from China. Investor ng droga. Lalo pa yan si Michael Yang. Tapos nagtayo ng isang can-paste factory sa Dumoy Toril, Davao City, which was later discovered as Shabu Laboratory. So, ano pa? Mukhang nag-freeze. Paano po ba kayo na-involved sa DDS dito sa tinatawag na Davao Death Squad? How much time did you spend there?
Ganito po ang istorya ng personal ko na Is there any chance, sir, na pwede nyo ma-divulge? Tungkol naman kay Bongo. Ay, medyo mahina na signal ng... So, dun sa first video, Mr. Chairman, nakita doon yung origins ni Arturo Las Cañas, na he was there from the start, from the formation of the Davao Death Squad, that enabled him to gain the trust and confidence of Duterte, na pinagtitiwalaan siya dun sa mga special operations. Then, dito sa next video, tungkol naman po dun sa role ni Bongo, dun sa buong operation sila sa Davao Death Squad. Before we continue, Secretary, sandali lang, it's technical. I'd just like to ask you, Senator Trillanes, yung bang pine-present mo ay, yan ba yung basis ng iyong kaso na final against the former president? Hindi po, no? Ito po yung true narrative kung ano talaga yung pakay nung war on drugs. So it was a ruse, diversion siya para hindi siya mapagkamalan ng taong bayan na meron siyang sariling drug cartel. At liliwanag yan, Mr. Chairman, dun sa mga susunod na video. Sige po. With your Okay, sige, indulgence. thank you. Sige, Secretariat, can you assist again? Involvement or possible involvement po ni Senator Bongo bilang aide po at talagang kanang kamay po ni President Duterte from the Davao Death Squad killings to the drug wars, sir? well, si Bongo po ang nag-provide sa amin ng mga personal information data ng Land Transportation Office sa mga target personalities na pinapapatay ni Mayor Rodrigo Duterte at binababa ito kay SP Posani at kay Bongo. Para for sure na ang mga death squad katulad ng grupo namin sa Heinous Crime Investigation Section Davao Death Squad na makuha talaga namin ang target is kumukuha si Bongo ng personal identification data dito kay Mr. De Guzman ng Land Transportation Office of Davao City. Ito, kompleto po sa detalye kung saan nakatira ang target, anong sasakyan ang gamit niya, at anong kulay ng sasakyan. So, matagal namin ito po ginagawa nung start ng Davao Death Squad, kaya maraming casualty. Isa nito pangalan po na binigay sa akin ni Bongo latest lang, yung pagpatay kay Christopher Yu. Christopher Yo. Ibig sabihin, yung kinikwento ngayon Las Cañas, yung mga papel ni Bongo kung paano siya magpapatay. So, ito yung kinikwento niya sa ngayon. So, sorry. Ang style naman dito, kukuha ng detalye sa Land Transportation Office. Kukunin ang detalye ng mga target na tao, ang kung saan nakatira, maglalaman. Kung anong pangalan, at yung mga kamag-anak makikita pa doon sa LTO. Okay? So, at saka later on, itong opisyal ng LTO na kinunan niya ng mga detalye ay na-promote nung naging presidente si Digong Duterte. Naging director kahit na hindi kwalipikado. Okay. At meron pang isa na anak siya ng isang engineer na may-ari ng security agency sa Davao City na si Bongo rin ang nagpapatay. Nagbigay siya ng personal information data sa target na tao na ito at napatay ito ng Davao Death Squad. Yan ang papel ni Bongo at dapat malaman ito ng taong bayan. So masasabi po natin na ginagamit po ni Bongo yung influence sa Davao, and then ni Mayor, may basbas po ni Mayor, obvious po na meron pong basbas ni Mayor Duterte yun. So in other words, pag ginagamit nila yung position nila to get those information from LTO and then gamitin Yes. po for
Yes, in fact, yung si E.D.D. Guzman, ginawa niya ngayong regional director ng Central Luzon. Ordinary lang yan na employee ng Land Transportation Office. Kaya I have the very confidential access sa mga confidential records ng mga tao kung sino yung kumukuha ng mga lisensya at nalagay sila sa death list ni Mayor Rodrigo Duterte. Kadalasan po sa kanila, patay. Isa yun, si Mr. Opsimar. Latest yun na binigay ni Bongo sa team ko. At napatay na baril ni Medina si Mr. Opsimar dahil nasundan namin ang kanyang sasakyan at alam namin kung saan siya. Grabe yung operasyon ni Bongo ah. Dito, Mr. Chairman, nakita yung modus nila kung paano. And in fact, he named names. No? At mabe-verify ito, Is there any chance, sir, na pwede, a lowly employee noon sa Davao. Nung naging presidente si Duterte, ginawang regional director sa LTO ng Central Luzon. Similar dun sa mga modus yan, kina Garma, pagka meron kang pine-perform ng mga tasks, pinopromote regardless of their level of competence. Sige, Mr. Chair. nyo ma-divulge sa amin kung gaano po Next video. Yan. Kamakailan po, Mr. Las Cañas, ay nagkaroon po kayo ng interview kay Ginoong Antonio Montalban ng Vera Files, kung saan po nabanggit mo na si former President Duterte ay Lord of all drug lords. Paano mo nasabi ito? Dragon. Yeah, kasi ang lahat po ng mga drug lords sa Davao City ay personal ko pong kakilala at ito po ay mga allies po ni Rodrigo Duterte. Kung hindi po kayo allies ni Rodrigo Duterte, hindi kayo pwedeng magtira sa Davao City dahil talagang ipapatay niya kayo. So, hanggang ngayon, buhay pa po si Michael Yang, Charlie Tan, Sammy Oy, and Pulong Duterte. Paano mo? Yun po ang masasabi ko at yung ibang karibal niyang drug lords katulad ni Mayor Alvin Corrino ay pinapapatay na niya. Sunod na niya lahat. Kaya siya ang pinaka-lords of all the drug lords ng hindi lang Southern Philippines, maybe the entire Philippines. So, Gaano klaro po ah. yung mga networks nyo na nagbibigay sa inyo ng mga impormasyon? Tingin nyo ba tuloy pa rin ang operasyon nitong mga nabanggit mong pangalan, mga personalidad, hinggil sa illegal drugs? Yes po, sa Davao City po at Davao Region. Tuloy pa daw hanggang ngayon, tuloy pa. Sino pa pong involved? Ang tingin nyo, bukod sa nabanggit ng pangalan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan, Yeah. meron pa po bang iba? Siyempre po, sa mga hangay ng kapulisan, lalo pa si Police Colonel Wilkins Villanueva na nagbibigay sa kanya ng mga pangalan, bogus na mga pangalan, target. Nako, si Wilkins Villanueva na naging Director General PDEA ay talaga sa ilalim siya ni Duterte at namibigay pa raw siya ng bugus ng pangalan na isasali sa DACAN, sa Duterte drug list. Personalities ko no, sa kanyang bogus na war on drugs, sa kanyang death list. At isa pa, siyempre, si Police Colonel na ngayon ay 5-star Senator Ronald Bato de la Rosa, na involved yan siya. Klaro si Bato, involved ba? Klaro, o Bato, involved ka. O, ayan. Parang hilo yung mga congressman natin. Ayan. Sila nag-uusap. Kung bakit tumagal. So just to reiterate habang siniset up, Mr. Chairman, tinanong si Mr. Las Cañas kung sino yung mga drug lords na kakilala niya, nakikita niya doon sa
company ni Duterte when he was still mayor. Ando doon po, minention niya si Michael Yang, Charlie Tan, Sammy Uy, at yun nga, si Pulong Duterte. At aside pa doon, minention niya itong si Wilkins Villanueva at si Bato de la Rosa. Mamaya, i-elaborate niya kung bakit yon. At maintindihan natin kung bakit evasive itong si Wilkins Villanueva kanina nung sumasagot. Ngayon, bago ipagpatuloy, nais ko lang banggitin ulit dito na si Charlie Tan, isa rin si binanggit dyan, na yung Charlie Tan, tinuturo na kilala ni Benny Antiporda at saka ni Paul Gutierrez na dating presidente ng National Press Club, na kung saan pumasok pa doon sa bilangguan ng Senate, ito si Paul Gutierrez, para kausapin si intelligence officer Jimmy Guban. Tapos bantaan niya na huwag banggitin ang pangalan ni Mans Carpio at si Pulong Duterte na sangkot sila sa droga ni Charlie Tan. Kasi si Charlie Tan po ay best friend, yan talaga ang best friend ni Basti Duterte. At ang best friend naman ng tatay niya ay si Michael Yang. So pakinggan nyo. Sir, mula po nung, meron po ba mga information na gusto po kayo idagdag na wala po dun sa affidavit ko po na una nyo na pong na-share sa atin? For example po, after you left the so-called Davao Death Squad, sir, meron po ba kayong parang updates on how the police, tawag ito, in-implement yung drug war, specifically yung cash flow ng money? Kasi di ba may mga nabanggit pong ganun na para may pera pong involved, meron pong nakukuhang parang reward yung mga police natin when, may nagawa po silang mga ganitong crimes. Meron po ba kayong naisadagdag, sir? Diyan, pag-usapan ngayon yung ni-raid na Shabu Laboratory sa Dumoy, Davao, kung saan 11 Chinese workers dito na sa panahon ni Wilkins Villanueva ay pinatay. At ang pumatay, sila ni Las Cañas mismo, yung nagsasalita sa ngayon. Pakinggan natin. Okay, so I think sa pre-trial ito na banggit ko ito sa isang handwritten testimony ko na sinabmit ko sa kanila na during the 20 o 4 December 31, So, tika mo na nabanggit siya na kwento na ito sa pre-trial. Yung pre-trial po sinasabi ni Arturo Las Cañas, yun po pre-trial doon sa ICC kung saan sinalang siya, tumistigo siya. dito sa Davao Cebu Laboratory sa Dumoy, Tulen, dito pinag-try nila ni Colonel Wilkins Villanueva yung 6 na mga workers ng Davao Cebu Laboratory as instructed, ordered by Mayor Rodrigo Duterte at the time. Klaro yan ha. Si PDEA chief dati na si Wilkins Villanueva ay isa sa inutusan na patayin itong 11 Chinese workers na nahuli doon sa raid ng Shabu Laboratory sa Dumoy. At binigay ni Mayor Duterte kay Wilkins Villanueva yung isang napakalaking box ng Marlboro box, puno ito ng mga US dollar currencies. Wow. Malaking box ng Marlboro. Billion yun. Million yun. Binigyan pa siya ni Mayor Duterte ng additional 5 million peso para ibigay sa akin ang additional 11 Chinese nationals na workers sa Davao Cebu Laboratory at chemist. Klaro ha. Sabi niya, yung may 5 million din binigay kay Wilkins Villanueva at ipinapabigay kay Arturo Las Cañas para patayin yung Chinese na workers. So klaro, personal na alam niya ang nangyari. Kaya naniwala ako dito. Kaya nagtataka ako, bakit hanggang ngayon ay wala pang kasong inihanda ang ating Department of Justice, hindi kaya mga kapulisan natin o NBI. At dito dinala ko sila sa Laod Quarry at nakuha ko sa kanilang posisyon nung hinanap ko ang mga dokumento nila, kasama nila si Aransi. Kasi si Aransi marunong na magsalita ng broken Tagalog at broken English. Okay. So, nung sa Laod ka, quarry na dinala, doon patayin. So, yung binabagit niya,
Yung Alan C, itong sinasabi ni Las Cañas na nag-alok sa kanya ng 50 million para wag lang patayin. Kaya tinanong ko sa kanya kung saan ang mga passport ng kanyang mga kasama. Sabi ng mga kanyang kasama na nasa posisyon ito ni Michael Yang at the time. O yung mga passport ng Chinese na workers na pinatay, ang kanilang passport nandun kay Michael Yang daw binigay. At maliwan dito nakakuha ako ng 6 na mga small cellphone Nokia O ang punong araw, Nokia, maliliit pa. na mga brick. At pinilit ako ni Mayor na itong over talaga ito kay SPO for Sunny Beneventura yung araw na yun after the New Year. Kaya sabi niya ipapurinsik exam daw niya pero wala. Hindi po totoo yan. Pinapapatay niya sa grupo namin ni SPO for Bin Laud yung 11 Chinese workers in Chimes ng Davao Cebu Laboratory at ng Barangay Obrero Cebu Laboratory para pagtakpan ang identity ni Michael Yang, Sammy Oy at Charlie Tan at of course si Mayor Rodrigo Rua Duterte na yun ang pinaka-lord ng lahat ng drug lords na ito. Okay ha? So, klaro, ang nagpapatay, yung 11, isa pala doon, yung mga chemist pala yon. So, ibig sabihin sa grupo ni Alan C. yun. Karibal ni Michael Yang. So, yan po ang lumalabas dito. Dito, Mr. Chairman, dito natin makikita yung sagot dun sa mga tinatanong ng ating mga members kung ano nangyari dun sa 11 na aresto. So kanina hindi ma-locate ni Director Wilkins Villanueva kung tinurn over nga daw ba sa Bureau of Immigration yung 11. Pero na-mention niya and as observed by Congressman Adjong na na-mention niya dito si SPO4 Bal Carillo na na-mention din ni Congressman Acop na nandoon sa log na sila ay pumunta ron sa apartments na yon kung saan kinuha. Pero hindi po tinurn over sa Bureau of Immigration kung hindi diniretso kay Las Cañas. At doon sa affidavit ni Las Cañas and the committee has been furnished yung affidavit ni Arturo Las Cañas na sinubmit sa International Criminal Court na detalye niya doon na nag-offer si Alan C. sa kanya ng I think it's 50 million pesos para i-spare yung buhay niya at yung mga chemists na ilan. Ngayon, ni-report niya ito kay Duterte pero binigyan siya ng instructions na patayin lahat at siya na raw ang bahala magbigay sa kanila ng corresponding reward. So siya mismo ang kumalabit ng gatilyo, 11 yung pinatay niya. Tandang-tanda niya yun. One thing about Mr. Las Cañas, meron siyang photographic memory. It's just unfortunate na hindi natin siya ma-access ngayon dahil siya at sila Edgar Matubato ay nasa ICC Witness Protection Program na. Ngayon, dito, ang sinabi niya rito na itong si Wilkins Villanueva ay pagkahuli nila nung 11, pina-turn over sa kanya. Tapos ngayon, di ba ang nakalagay ngayon dun sa records ng Bureau of Immigration, meron supposed to be na-detain. Ngayon, So, ibig sabihin, nahuli yung 11 Chinese, si Wilkins Villanueva naghuli. Tapos, at nilagay pa doon sa naka-record, naka-blatter, na nahuli ito. So, nakalista. Tapos, next lang balikan, sinasabi ni Trillanes na si Las Cañas ay mayroong photographic memory. Ako sa tanongin mo, hindi po yun photographic memory. Yan po yun ang ebidensya na nagsasabi siya ng totoo dahil alam niya ang lahat ng detalye sa kanyang mga kinikwento. paano, ano ang ginawa nila Duterte? Paano nila na-clear yung mga nakadetain na yon? Andito po yan sa next slide.
Ito, Next slide, isurkating ko na lang siguro Sir, wala to, po- yung sinabi ni Las Cañas dito. Ito, namatay na ito yung mga Chinese. Ngayon, ang ginawa, pinalabas ni Duterte, kunwari, pinalaya na yung Chinese mula sa kamay ng immigration officers. Pero ang katotohanan dyan, pinalaya, tapos parang nawala na lang, na hindi na lang alam kung saan pumunta. So kung pinalaya, at least tatabunan ngayon yung katotohanan na pinatay nila yung 11 Chinese na kawawa naman na hinuli nila sa raid nung sa Shabu, sa Domoy, Davao City. So yan po. So, ito po, yung news article na kung saan nakalagay, Duterte facilitates release of 8 Chinese citizens. Alam niyo po itong news article na to sa Philstar, nung naging presidente si Duterte a few months into his administration, tinanggal nila ito sa kanilang website. Hindi ma-access ito. So itong balita nga ito sa Philippine Star ay tinanggal na ng Philippine Star sa kanilang website. Yung petsa na to, yung February 10, 2005. So nawala na ito sa website ng Philippine Star. So okay. We were fortunate na na-download namin ito at eventually nahanap namin sa archive. Pinatanggal nila ito para ma-explain kung saan na napunta. Kaya ito, release. Ito po yan, ano? Babasahin ko lang yung At least alam ko na kinishare ka. Punta na-release tayo yan. kay Las Cañas. At isa pa, nakadiscovery ako sa Green Heights Subdivision. So ito, sige po. Sir, nabanggit niyo po na may laboratory, Shabu Laboratory ata itong sabi niyo po itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sir, baka Yes. pwede niyo pong i-describe kung ano pong laboratorio to, saan po to dating makikita, ano po yung mga operasyon doon, sir. Baka pwede niyo pong i-detalye para sa ating mga kasamahan sa media. Okay. Mga year 2021, nung bumalik siya, 2002, inassign niya ako na mag-security sa isang kanyang mga Filipino-Chinese kaibigan, particularly Samuel and Charlie Tan and Michael Yang, na nagtayo daw ng isang canfish factory sa Dumoy, Toril. Oh, yan Pinalabas nila na factory ng fish can, can fish. Yung pinatayo sa Dumoy. Yung Dumoy kasi yan, parang nabutas na siya, parang fish port, no? Sa Davao City. So, naglagay doon. Ang nilagay pala doon, gumawa sila ng factory ng shabu, pero pinalabas na factory ng mga dilata na isda. Okay, yan ang Pero ngayon dito, 2001 itong binabanggit, 2002. At sinabi niya na siya pa ang inassign na magbantay sa kay Michael Yang at saka kay Charlie Tan. Which is naniwala naman ako, kasama ko dito si SPO4 Sanson Binaventura. Kami nag-escort sa mga van na lumalabas sa ninawalaan ko na isang canfish factory sa Dumoy, Toril at the time na binamanage po ito ni Michael Yang at ni Sammy Oy at ni Charlie Tan. Nagde-deliver po sila ng mga allegedly sardines, finished product ng mga sardines for export to Malaysia. Gamit po nila yung Toril Fish Port na malapit lang po sa Shabu Laboratory na ito. 3 kilometers lang. Kami nag-escort ni Sunny. And then ang nirentahan ni Charlie Tan na mga fishing boat going to Malaysia at the time ay yung kay Mr. Kaskabil ng Toril Fish Port. Okay, so ibig sabihin, sa panahon na 2001, 2002, nagninegosyo sila ng droga, ginagawa niya sa Davao, at dinideliver sa Malaysia. So, ganun po sila pala katindi. Then, nadiskubrihan ko na lang po na Shabu Laboratory pala ito lahat nung na-raid na po ito ni Police Captain Asierto.
wala kami nakita ni isang tinapa. O, so ibig sabihin, na nakadiscover talaga to, na-confirm, nang nakadiscover ng ganun, si Colonel Eduardo Asierto. So ito na nagko-confirm ngayon na totoo ang sinasabi ni Colonel Eduardo Asierto. Lumalabas na parang So, ito po, no, nakita Tama, nyo sila ni how graphic your, Las Cañas. how detailed yung kanyang mga descriptions kasi insider siya. And dito natin makakita ang PIDEA Chief, Regional Director ng Region 11, no? Itong si Director Wilkins Villanueva. ibig sabihin sa Region 11, director pala si Wilkins dati. So, alam niya to dapat. Diba? These Shabu laboratories were operating under his nose precisely because, as mentioned by Mr. Las Cañas, ay kasabwat itong si Wilkins Villanueva, and just like yung paano ginawa kay Garma, prinomote, paano ginawa dun sa taga-LTO, prinomote, ito pong si Wilkins Villanueva, ginawang PIDEA Chief to make sure na protektado yung kanyang kartel. Kaya nga, hanggang ngayon, hindi niya masabi na si Michael Yang ay nasa PIDEA narcolist kahit na itong kanyang mista na si Colonel Asierto ay nag-submit na ng report as early as 2016, 2017. Ibig sabihin, classmate pala ni Villanueva, ni Wilkins Villanueva, si Asierto. Sa iba't ibang ahensya. At nabalita na yon, yung Michael Yang na yan, ilang forum na lumabas pangalan, pero dahil itong protector na si Wilkins Villanueva, yun yung kanyang role dito sa... Grabe, no? Kung sino pa nanguli sa droga, siya pa ang protector ng droga. Totoo talaga mga kwento niya sa mga pelikula, no? Duterte Drug Syndicate. Next. Sir, nabanggit niyo po na may At isa pa, nakadiscovery ako sa Green Heights Subdivision ng another Shabu laboratory na pagpapaari ni Sammy Oy at ni Michael Yang. Anong ginawa ni Mayor Rodrigo Roa Duterte? Pinagpapatay ang mga construction workers sa grupo na SPO4 Bienvenido Laud. O iba naman to ha, mga construction workers pinapatay dahil lamang nakakita sila ng Shabu laboratory ni Michael Yang. Presence of Sammy Oy in a Filipino-Chinese woman, I only name her as Miss X. Si Duterte walang ginawa. Mag-apply ako ng search warrant doon, kay huhulihin ko na sana ito. Pero anong ginawa ni Duterte? I-misread kami. 3 Shabu laboratory ang nadiskubrihan sa Davao City during his mayorship. So, ito ho, no? Pagka meron silang natutumbok na Shabu laboratory, according to Mr. Las Cañas, mag-a-apply sila ng search warrant at ire-report nila kay Mr. Duterte. And ang ginagawa ni Duterte, tinitimbrihan niya yung mga drug lords, sila Michael Yang, sila Sammy Oy, para walang maaabutan doon itong sina Las Cañas. Tapos yung mga informant niya na yung electric construction workers, yun ang pinapatay. Tapos diyan sa affidavit na yan ni Mr. Las Cañas, sinabi niya na binilin sa kanya ni Duterte na makikinig kayo sa instructions ni Sammy Oy. So parang that is his way na to declare to everyone na tao ko to, wag niyong gagalawin ito. Ginawa na rin yan eventually, mamaya papakita natin dun sa case ni Michael Yang. Next. daw pong kaugnayan itong si Mayor Paruhino sa mga Duterte sa kanilang mga illegal na gawain? Yes. Si Mayor Aldong Paruhino ang in-charge sa Northern Manila na operasyon ng kapatid ni Michael Yang na mayroon sa Shabu laboratory ito sa Osamis. Klaro si Aldong Paruhinog na drug lord sa Osamis noon na mayor din ng Osamis City. Siya naman ay kaibigan ni Michael Yang at ang
kanyang kasusyo sa droga doon sa Osami City ay si Tony Yang, kapatid ni Michael Yang. At si Duterte naman sa Davao ay kasusyo naman ni Michael Yang sa droga. So ngayon, nagtatanong ako, bakit pinapatay ni Duterte kay Joby Espinido si Aldong Paruinog ng Osami City? Malaking tanong sa akin yan. Hindi ko makuha ang sagot. Si Mayor Duterte naman ang in charge dito sa Southern Mindanao, dito sa mga Cebu Laboratory ni Michael Yang, Sami Oy, at Cholitan. Pwede pa ulit po yung merong Daw na-miss kung yung- kaugnayan itong si Mayor Paruhino sa mga Duterte sa kanilang mga illegal na gawain. Yes. Si Mayor Aldong Paruhino ang in charge sa Northern Mindanao operasyon ng kapatid ni Michael Yang na mayroong Cebu Laboratory ito sa Osamis. Si Mayor Duterte naman ang in charge dito sa Southern Mindanao, dito sa mga Cebu Laboratory ni Michael Yang, Sami Oy, at Cholitan. Okay, dito po sa video nito, dito sa tanong na yon, sinabi niya ang relationship ni Paruhinog at ni Duterte at that time, nung mayor pa lang si Duterte, ay yung Northern Mindanao ang in charge ay sa distribution ay si Paruhinog, na ang drug lord partner ay yun si Tony Yang, yung kapatid ni Michael Yang. Tapos sa Southern Mindanao, si Michael Yang, Sami Oy at Charlie Tan, yun naman ang kanilang mga kapartner dito sa Southern Mindanao. Para yung distribution ay hindi sila nag-overlap. Next. Ando doon po yan, doon sa 186 pages na affidavit ni Mr. Las Cañas. So ando doon lahat yan. So isa-isahin po natin yung mga personalities na minention ni Mr. Las Cañas. While sa kanya yung insider information, titignan natin from other sources para ma-validate o ma-corroborate yung kanyang mga statements. So unahin po natin si Charlie Tan. Next. Charlie Tan, ha? Doon sa privilege speech po ni Senator Ping Lacson, ito daw yung mga big players ng customs at the time. Ito pong si David Tan, ito po yung tinatawag din nilang Davidson Bangayan. Andiyan siya. Ito yung sinabi ni Duterte na pupugutan niya ng ulo back in 2012, I think, pagka daw nag-operate ito sa Davao. Pero to this day, this guy is operating sa Davao and has been one of the major campaign donors of Duterte. Ito naman si Tevez Group. Ito rin po, itong si Arnie Tevez, the former congressman. Ito po ay Naku, siya ang distributor ng droga sa Western Mindanao, inbot Western sa droga Visayas si rather. Tevez. Kaya ano ito, he was one of the untouchables nung panahon ni Duterte. Then dito, yung Davao Group. Itong Davao Group, hinimay ito. Next slide please. Yan, sige. So dito, ito yung mga players ng Davao Group. Kasama na rito itong si Charlie Tan. So si Charlie Tan of Davao Group. Ngayon yan sila, meron yan, ang partner niya dito sa Bureau of Customs ay si Mans Carpio at si Pulong. No, mamaya papakita natin yung kanilang partnership. At under sa kanila, yung mga accredited na brokers like Mr. Mark Taguba. Sige, next. So, in-extract lang namin from one of the statements ni Las Cañas na itong si Charlie Tan, next, naka-underline yan. So, si Charlie Tan daw, according kay Pulong, ay kinargahan yung kanyang container van ng illegal drugs. So next slide please.
Okay. Punta po tayo dito sa 6.4 billion worth of shabu. At kung saan ang nasangkot ay itong si Mr. Mark Taguba at ilang mga mid-level players, no? Next. Pero base dun sa mga ebidensya nakalap namin dun sa mga Viber messages ni Mr. Mark Taguba, nakita Pakinig ka namin muna, yung Lin. mga involvement Manood ka ni muna. Manscarpio, Pulong Duterte at ni Charlie Tan, no, at different levels. Next. So ito yung mga grupo na ito. Itong si Pulong Duterte at itong si Small Abiliera, ito yung kanyang bagman, no? I think andito siya. Siya yung councilor ng Davao. Tapos, next, ando doon si Charlie Tan. So sila yung magkakagrupo. Yan, Manscarpio. Next. So ito, dito nyo makikita kung gaano ano sila, ka-privileged nung panahon na yun. You don't just do that or you cannot just do that kung ordinaryo ka. So next. So itong si Kenneth Dong, ito yung facilitator ng 6.4 billion pesos shabu shipment na na-convict, ano? Tapos itong si Paulo Duterte, tapos yung isa doon sa taas, yan si Charlie Tan. So ano to, magbabarkada itong mga ito. Next. Ayan, Charlie Tan and Pulong, Duterte, ayan. Okay? So travel buddies talaga sila. Next. Yun. Sige, next. Ito naman, talagang ano ito, bagman ito ni Pulong Duterte, itong si Small Abiliera. No? Next. So, sinama ko sila dun sa 6.4 billion pesos shabu smuggling kasi ang ginawa ni Duterte at ng kanyang DOJ ay tinanggal yung mga big players ng kanilang sindikato para hindi sila makasuhan. Next. So yan yon. Next. Okay. Next. So ito yung nakaupo niyan, yung Richard Tan. Yan po yung may-ari nung siya yung shipper. So ando dyan sa Office of the President nung 6.4 billion pesos shabu. Next. Ito na ngayon. Initially nakasuhan itong si Mr. Paildon, pero cleaner siya, no? Kasi supposed to be dapat mortal sin yung ginawa niya kasi numusote sa kanyang watch yung 6.4 billion pesos shabu. Ngayon, kung totoong galit na galit yung presidente sa illegal na drugs, dapat unang-unang binitay ito, no? Pero, nakita nyo, when initially, nung mainit, kinasuhan, pero when the smoke clear siya. Okay, next. Tapos, yung DOJ prosecutor na nag-clear sa kanya, pre-nomote ni Mr. Duterte. Ito, under the executive branch ito. Di ba? Kailangan unforgivable yun na paano mo napalusot yung 6.4 billion pesos shabu shipment. At pero clear, pre-nomote pa. Binigyan ng gantimpala yung ano. So nakikita niyo yung pattern. Pagka gumagawa ka ng mga trabaho sa kanya, gagantimpalaan ka. Ano kagaya ng ginawa dito kay Wilkins Villanueva, kay Garma, at ito dito sa prosecutor na to. Next. Pulong Duterte. So kanina si Charlie Tan, ngayon si Pulong Duterte. Yan ang mga involved. Sige, please play. Nasabi ko rin po sa Vera Files interview na involved din sa smuggling. Itong si Congressman Pulong Duterte. Pakidetali nga po ito. Ginawa po niya akong frontman sa smuggling activity sa Port of Davao nung siya ang vice mayor. So pumayag ako and then
kinausap ko si Customs Collector Attorney Bangkoy, Attorney Edward Iboco, ang assistant, and then yung chief ng assessment na si Attorney Valdez. Pero kilala niya pala ng pangalan ng tao. Detalyado. Ibig sabihin talagang nagsasabi ng totoo ito, Mikoy. Kung sino man kayo dyan. Ito na po, isa sa pinakamatibay na ebidensya, si Arturo Las Cañas. Back every week, nag-deliver ako ng pira sa kanila. To si Attorney Bangkoy as collector, 2 to 3 million per week yan. And then yung si Edward Ko kasuhan ng bribery ito si Bangkoy. Yung mga abogadong binibigyan ng pera ng Ikwan, dapat kasuhan to sa mga taga-customs. Iboco, 1 to 2 million per week. Depende yan sa arrival ng mga container van ni Paulo Duterte. Nag-withdraw po kami Si ni Max Paulo Rico Duterte ng pera nag-import. every Friday po ito sa 3 bangko. Number 1, BDO. Number 2 is Swiss Bank. And number 3, Mindanao Network Bank. Ito po ang role ko. Nag-export ako ng bribe money per instruction po ni Vice Mayor Paulo Duterte. Sa tingin niyo po ba, tuloy pa rin din ang smuggling operations nila? Sa tingin ko po, hindi lang po Port of Davao. Nationwide na po ito na activities kasi si Pulong is very powerful na ngayon. Kung maririnig natin sa mga balita sa national dito sa Port of Manila. Pero sa tingin ko, pinakamalakas talaga, hindi lang Port of Davao, yung iba-ibang port ng Mindanao. Tuloy-tuloy po ito kung hindi ito maimbestigahan. Nung kainitan ng pagkakasangkot mo dyan sa smuggling operations nitong mga Duterte, magkano inaabot nila sa iyo, Ginoong Lascana? Actually, inaalaw ni Pulong na mabigyan ako ng 50 to 75,000 pesos per week. Kasi ang trabaho ko is mag-export lang. Si Collector Bangkoy is 2 to 3, more or less, million peso. And then yung assistant niya, and then yung si Attorney Valdez ng assessment, si Colonel Albano ng Customs Intelligence ng Davao. Nag-deliver kami ni Mark Suico, more or less, mga 1 million peso per week. Ito every Friday, kasama yung kanya Grabe, na si Ma'am Eunice. At hindi lang yan. Detalyado Detalyado Binibigyan po din ito. Si Colonel Kapuyan ng ISAP. Na kasama Kami ko si Kapuyan, Colonel Aling Kapuyan, kasama rin. 500,000 pesos more or less per week. And then Tubato de la Rosa na ako mismo nagbibigay. Si Bato, 50,000 peso per week. Depende sa level ng mga containers. Pati si Royina, Calma. Ang cheap naman ni si Bato, Max Rico 50,000 per week nagbibigay lang. dito. Kay Pulong Duterte is pinadeliver sa akin ni Mike. Sometimes during Saturday morning na meron siyang share na I think kung hindi ko nagkamali mga 150,000 or more. So 350,000 per week lang ang kang Pulong. Pero I doubt it that it is true. But ako nag-deliver sa kanya per week. Mr. Lascana, meron po kayong mga binanggit na pangalan na mukhang hindi po pamilyar sa amin. Ano po ba sila? Mga pulis, militar, negosyante, or mga criminal syndicates po? Yeah. Military. Si Colonel Kapuyan ay isang colonel ng Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. Si Bato de la Rosa naman na siyang Chief of Police ng Davao City at the time. At si Royina Garman naman ay siyang Chief of Police ng Santa Ana Police Station and sa police station kung saan na meron siyang jurisdiction sa Port of Davao. Yan po pagka-recall ko. So dito po, dinitalye ni Mr. Las Cañas yung role niya as the insider dun sa smuggling operations ni Pulong. Siya yung naghahatid ng mga mga payola nila dun sa iba't ibang officials ng customs ng Port of Davao at pinangalanan niya, no? These are verifiable information. Makikita nyo yung spontaneity niya at yung knowledge niya dun sa operations talaga. So makikita mo na talagang siya yung gumagawa. Tapos lumalabas dito si Pulong, nagbibigay siya ng payola dun sa mga critical officials ng Port of Davao, pero at the same time since siya yung smuggling king dun sa Port of Davao, meron din siyang tarang nakukuha from the other players. So dalawang ways yung pagkita niya dun sa mga kontrabandong pinapasok niya plus yung tara na binibigay sa kanya from the other smugglers. So yun, Mr. Chairman, yung mga pangalan doon
that can easily be verified. At itong na-mention niya na si Colonel Kapuyan na binibigyan niya na taga-ISAP din, eventually lumabas ito dito sa 6.4 billion pesos shabu shipment na ang code name niya ay Big Brother, no? So naka-engage siya nito ni Mr. Mark Taguba. So ito na, may pinanggagalingan sila, nagsimula sila sa Davao and naging presidente si Duterte, dito na sa buong Pilipinas. Next. Nasabi mo rin po sa So, So- ito, ilang mga headlines kung saan talagang alam na, no? As early as I think this is 2016. Yan. Siguro tama na natin muna dyan. At ang kabot, pabalik-balik na lang yan. No? Sa sunod na pagla-live ko, ay tatalakayin ko po yun. Punta muna po tayo ngayon sa may problema doon na nangyari kanina sa Dinalupihan, Bataan, sa Barangay Pinulot. At ang nais ko lang sabihin, ang pangyayari dyan ay sinabi ko na kanina na kung saan yung naging client ng law firm namin ay si Mr. Fernando Zapata Sr. ay binugbog ng tauhan ng kumpanya na kung tawagin ay Colt Laguna Development Corporation. At ang nagbugbog ay yung dating barangay kapitan dyan na si Dominador Galang at ang kanyang anak na Galang din apelido at may kasama pang iba. At ang masagwa dyan, nakapunta siya sa police station, mas huli siya kasi dumaan pata siya ng ospital para mapagamot yung kanyang mga bugbog sa mukha, sa katawan. Pagdating doon sa yung mga bumugbog sa kanya ay nauna pa nagsumbong doon sa pulis at yung pulis naman na mga bias ang sinusumbong ni Mr. Fernando Zapata Sr. ay apelido Galang. Ang pulis na nag-asikaso ay Galang din ang apelido. Sinabihan ko na kanina, ibigay mo sa ibang investigador yan, huwag ka, ikaw ang gumalaw dyan. So, buo naman siya sa akin sa cellphone. So, ngayon, ang nangyari, ikinulong pa si Mr. Fernando Zapata. Hindi naman nila personal na nahuli si Fernando Zapata na nang itak daw. Parang palabasin na talagang sinugod daw niya ng itak itong mga nagsumbong ng nambugbog sa kanya. Kumbaga klaro na binaliktad siya. Itong mga polis na wala namang alam sa personal na pangyayari. Bawal po sa polis namang magkulong at maghuli na hindi nila nakita ang pangyayari, ang krimen. Kaya nga, caught in the act na ang tawag dyan eh. Huli sa akto, yan ang batas po ng paghuli. So, andito ngayon yung anak ni Mr. Fernando Zapata na si Lynn Zapata Dueñas. So, pakinggan natin siya. Lynn, pakikwento mo sa mga nakikinig sa akin dito sa aking live kung ano nangyari kay papa mo. Sige na, magkwento ka na. Good evening po, attorney. Ang nangyari po kasi kay tatay, kanina po, nagsasaga daw po siya ng kalabaw sa lupa ni Mr. C na tinatawag na Mr. C nila. Ngayon po, bigla po lumapit yung pinsan niya na si Albiner Bautista, na kapatid naman Pinsan po ni nino? Randy Bautista. Ngayon Pinsan po, nino yun? Kaninong pinsan yung lumapit? pinsan po bali ni tatay po. Pinsan niya rin tatay mismo. Po, opo, na tauhan din po ni Mr. C. Okay. Ngayon po, nung paglapit po kay tatay, ang sabi po kay tatay, Ano pala pangalan ng pinsan ng tatay mo? po, Pangalan ng pinsan ng tatay mo, ano pangalan niya? Albiner Bautista po. Albiner Bautista. O sige, tuloy kwento. Albiner Bautista, Wenceslao Bautista, tsaka yun pong si Tikboy na si Ronald Galang. Okay. Yun po ang bali naging bugbog kay tatay po nung
So paano bago nabugbog, anong pangyayari? Ano nangyari bago nabugbog? Bali po, nung nilapitan po nila si tatay dahil nagsosoga nga po ng hayop doon sa, ano, sa lupa. Ang sabi po kay tatay, bakit daw po siya nagsosoga doon? Ang sagot po ni tatay, hindi ko naman Sausaw kayo ng- pinaperwisyo. Anong Ngayon, ibig bigla daw sabihin po siyang sausaw? sinuntok ni Albiner Bautista. Anong ibig sabihin ng sausaw? Yung sausaw ng hayop? Nagsosoga po Anong ibig yung sabihin? hayop po. Tinatali ni tatay yung hayop niya, yung kalabaw niya. Nag-aararo siya? Hindi naman. Hindi po. Magsosoga na po siya kasi hapon na po. Uuwi na siya. Okay. Ngayon, So, kumbaga gagayak siya ngayon. Alis na siya doon. opo. Ngayon, Okay. yung pong pauwi na daw po siya, inano daw po siya nung 3. Kinorner na po talaga po siya nung pauwi na siya. Saan siya kinorner? Bali po dun sa lupa hindi- pa rin po namin na sinasaka ni tatay. Tapos, Pero wala Nang- doon sa wala ron siya malayo-layo doon sa kung saan Opo. siya na gano'n. opo, malayo na po dun sa compound nung mga Mr. C na sinasabi nilang doon po sa guardhouse ng Mr. C, malayo po si tatay doon po. Tapos, din yun nga po, binugbog si tatay, sinuntok nung Albiner. Ngayon, pagkasuntok po ni Albiner, natumba si tatay, binato naman po siya ni Tikboy po. Okay, Pagbato binato po ni ng Tikboy, nakailag si tatay, sinukmuraan na naman daw po siya. Doon po, nung Sino napahiga na po sikmura? si tatay po, sino ang nagbato si at Tikboy saka po. sino ang nagsikmura. Si Tikboy po, binato si tatay ng bato, natamaan po sa balikat. Tapos sinikmuraan din po siya ni Tikboy. Okay. Sige. Ano bang binato sa kanya? Bato na malaki? Gasapok daw po gaganto. Kayang-kaya po ibato ng tao. Okay. Tapos yun nga Sige. po, nung pong, hinila naman daw po siya, dinala doon siya sa, ng mga gwardiya talaga, ni Tikboy. Ngayon, Sino yung si pong, Tikboy? Ngayon si Galang, si Dominador Galang at saka yung isang Galang, nasaan sa oras na yan? si Dominador po, wala. Yun pong Tikboy lang po na si Ronald Ah, Galang, yung, ang nandun. yung Bali, anak tatlo po niya. sila. yung anak lang ni Dominador nandun. Hindi po siya anak, kabali, kapatid po siya ni Dominador Galang. Ah, kapatid mismo. O sige, sige. Opo. Kapatid po. O tapos ano nangyari? Tapos po nga, yun nga po, nung nabugbog na po si tatay, binubugbog nilang 3, may lumapit po isang matanda na baguhan nilang tao na 4 na araw pa lang pong nagtatrabaho sa kanila. So, hindi pa po bali nila alam kung anong resa-resa ng lupa natin. Inabot daw po si tatay, ang sabi, wag pong yun yung matanda. Nakakaawa naman po't matanda na. Yun Okay. po. Tapos nung lumalaban pa rin po si tatay na niya po yung isa niyang pinsan. Na niya Okay. ng itak, nahampas niya ng itak po sa ulo. Tapos yun po, nung Ah, pagka daw po nahampas niya rin ng itak? opo, kasi po, sakal-sakal na po siya nung Tikboy. Pinagtanggol Okay. niya lang po yung sarili niya po. Ano ibig sabihin ng hampas? Na sugatan ba? Opo, nasugatan daw po sa ulo. Pero hindi po namin nakita na totaling may sugat kasi na po siya nakabalot na nung nakita namin sa pulisya. Okay. Ayun po, kaya So po, tapos, nung nagpunta po si tatay ng barangay, dinala po nung witness na sinasabi ko, natauhan din po nila, dinala po doon sa barangay. Ngayon, gumawa po si tatay ng blatter doon. Tapos po, dinala naman po nila sa hospital. Doon na po nila kinontak Sino? yung pamilya, si tatay po. So Hindi ngayon, po yung, sa madalit sabi sa ngayon, ang sinabi mo kanina ay kinulong yung tatay mo. opo, pinulong po nila si So, tatay. may nakita ba ng pulis yung ginawa ng tatay mo? Ba't kinulong nila? Hindi po nila nakita kung ano yung ginawa ni tatay.
So, ibig Yun nga po sabihin, yung sinasabi ang ko sa inyo na, kagaya ng sinabi nyo na dapat po nakita nila yung pangyayari bago nila in-inquest si tatay at kinuhanan po ng statement. Ang nangyari So- lang po, pumunta sila Tikboy doon at yun na po naging complaint at yun na po yung naging basihan nila para makulong si tatay ko. sa madalit sabi, pinaniwalaan ng polis yung sumbong ng Tikboy. Kahit na hindi nakita ng Tikboy, ng mga polis, kung nagsasabi ng totoo yung Tikboy. So, sa Opo. madalit sabi, may mali ang polis na ginawa, bakit ikulong ang tatay mo? Kasi pwede mo lamang hulihin at ikulong ang tao kung personal mo na nakita na huli sa akto na yung tao ay gumagawa ng krimen. So sa madalit sabi, tapusin natin kwento, bukas mag-usap tayo. Gagawa na kayo ng reklamo, magreklamo na kayo sa Nawala. pwede mo yung pinag-usapan natin, pakikwento mo rito kung sino man ang mga iba makatulong sa inyo at gagawa natin ng reklamo at reklamo natin sa iyas ng pulis, yung pulis na yan na gumagawa ng reklamo. Ang tama ba ko, ang investigador ay Galang din ang apelyido? Opo, galang po. Tapos ang nagreklamo sa tao, kapatid ni Galang din. Opo, galang din po. Kapatid anong po ni pangalan ng Dominador galang? Galang yung Anong pangalan ng kapatid ni Dominador? Ronald Galang po. Ronald. O sige. So hanggang dyan na muna tayo at i-monitor mo, matulog ka na maga. Pagkatapos bukas na umaga, ay kung may time ka, bago ka matulog, ikwento mo, ipadala mo sa akin sa messenger ko at gagawin ko ng reklamo para ma-file mo na bukas ang kaso sa illegal arrest ang tawag dyan at saka ang tawag dyan is may illegal detention pa, may illegal arrest, dalawa na. Okay? So, ganun gagawin natin. Sige, Lynn. Hanggang dyan lang muna tayo. At magpaalam na tayo sa ating, ating mga kausap dito. Okay? Nawala siya. So anyway, ganyan lang po mga kababayan ko at nakita ninyo. At nais ko lang banggitin ito alam mo, masyado lang kayong si Sia Cleargo, tsaka si McCoy, ay masyado lang kayong bulag ang mata nyo dahil sa pagiging loyal nyo kay Mr. Duterte. Nais ko sabihin sa inyo, nung nakarang eleksyon, binuto ko po si Duterte bilang presidente. Pero hindi yan ibig sabihin kung binuto ko siya, ay pikit mata na lamang ako kung nalalaman natin ang ebidensya na nagtuturo ay involved siya sa droga. So, okay? Napakaklaro ng testimonya po ni Arturo Las Cañas. At si Las Cañas ay super mapagkapaniwalaan dahil personal niya pong alam ang lahat ng kanyang sinasabi. At personal niyang alam dahil siya po ay naging isa sa mga killer. Inamin niya marami siyang pinatay. Isa siyang killer na Duterte. So okay, yan ang masabi ko sa iyo, Mr. Sia Cleargo, kung babae ka man o lalaki. Tapos si Rene Raganas, ang makaso may papalda sa kanila, murder, at saka siyempre, wala natin makikitang drugs, murder na pwede na yun. Lulusot ng kasong murder sa mga ganon. Okay? O hanggang dyan lang tayo at maraming salamat sa lahat.